Palagi ang pagtahimik ni McCoy at labis na pagiging masikreto sa nararamdaman ay minsan na ring kinainisan ni Elise. Ano naman? Wala ako inaaw. Kuya, si McCoy po, tahimik lang po siyang tao. Di po siya magsasalita unless kausapin niyo po siya or magtanong po kayo. Bay, dito ka, Bay! Sa lahat ng tao po dito, parang siya na po yung parang pinakamalapit sa akin. Kaya alam ko siya yung parang unang makakaintindi sa akin. Umiyak. Ba't ka kay tita, Bay? Umiyak. Hindi mo pinansin. No. Acting talaga, oh. Galing na. Acting na. Galing actor talaga. Galing. Paano mo yan malalaman kung totoo? Eh, palang acting na ng acting. Oh. Sa araw-araw na paglagi ni McCoy at Elise sa loob ng bahay, hindi maiwasang madama ang kakaibang kilig sa dalawa. McCoy. McCoy. Pangit mo. Bakit mo rin? Utot mo. Baho mo. Baho mo. Baho mo. Pangit mo. Kaya pisngi mo. Anong kam mo? Dahil mo ipin. Alit ng ipin mo. O bakit ako yun? Alit na ipin mo. Masyado maliit. Parang daga. Pero sa likod ng mga pagpaparamdam ni McCoy kay Elise, may isang katangian ng binata na hindi gusto ng dalaga, ang pagiging sobrang mahiyain at tikom ang bibig sa nararamdaman. Yung pinagtampuhan nyo recently, na hindi dalawa. Saan kayo nagtatampuhan? Pagkalabas pa lang namin ng bahay dito, after nung celebrity edition, di siya nagparamdam na. So parang sabi ko, ba't ganun? Parang typical na guy pag kunyari, nung una, papakitaan ka ng motive, ganyan. Tapos Biglang mawawala. Ano yung Ibig sabihin, pinakitaan kami ng motibo doon sa Vietnam. Siguro ano lang ako. Hopya. Hopya. O hindi ah. Ito. Hindi, ano Hindi kayo ko siya na? pinakitaan, Makoy. Pinakitaan ko nga siya, pero di siya opya. Ibig sabihin niya, pinakitaan. Pero bakit naramdaman ni Elise na umiiwas ka? Sinadya mo ba talaga na umiiwas? Oo nga, kasi yung isip ko. Galing niya na si Tito. Galing niya. Threat na yan. Sinadya mo talagang umiiwas? Yung masadya, parang go with the flow pa rin noon. Parang, Eh bakit naramdaman ni Elise na parang... siguro nga nagka-misunderstanding. Kasi hindi kayo nag-uusap. Yun ang problema.